Balita tungkol doon sa madugong trahedya ng pag-hostage ng bus sa Maynila noong Agosto 23. Tugma po ang salaysay ng driver ng bus sa testimonya ng 3 hostage na nakaligtas kaugnay sa paraan ng pagbaril doon sa mga biktima na namatay. Nakatutok si Teresa Andrada live mula sa tanggapan ng Department of Justice sa lungsod ng Maynila. Teresa? Yes, Mike. Binaril ng malapitan. Ito ang laman ng salaysay ng mga survivors ng hostage crisis ayon sa review committee. Ayon na rin sa salaysay ng mga nakaligtas na hostage noong August 23, naunang pagbabarili ng malapitan ng hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza ang mga hostage bago nagsimula ang assault. Pero gaya ng autopsy report ng PNP SOCO, wala ring lumabas na tattooing o gunpowder marking sa mga tama ng bala ng 6 na biktimang naotopsiya ng mga otoridad ng Hong Kong. Ang tattooing, smudging at gunpowder markings ay isa sa mga indikasyon ng distansya ng pamamaril, pero paglilinaw ng DOJ. The absence, or conversely, the absence of tattooing does not mean that it was not close-range shooting. So yun ang lumalabas ngayon. Pero tumugma ang salaysay ng 3 sa 5 survivor ng pango-hostage sa testimonya ng bus driver na si Alberto Lubang na malapitang binaril ni Mendoza ang mga hostage gamit ang dala nitong M16 automatic rifle. Sinabi rin daw ng isa sa mga survivors na hindi nito matandaan kung ginamit ni Mendoza ang bitbit niyang .45 caliber pistol. Ang autopsy reports, pati na rin ang report ng mga taga-Hong Kong sa ballistic test ay sasailalim sa analysis ng review panel, PNP SOCO, NBI at ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun ngayong araw. Ito na raw muna ang gagamitin ng panel sa pagbalangkas nila ng report dahil aabutin pa ng hanggang 2 linggo bago lumabas ang report ng PNP sa ballistics exam nito. The tests was conducted there because they have more advanced technology. It took them only 2 days. Sa internal session ngayong hapon, nagsagawa ng reenactment ang mga otoridad base sa testimonya ng mga survivors at base raw sa mga salaysay, nauna ang pamamaril ni Mendoza ng mga hostage kesa sa assault na ginawa ng PNP. Pero paglilinaw ni De Lima, hanggat hindi pa kumpleto ang ballistic report ng PNP, hindi pa rin pwedeng i-rule out ang posibilidad na friendly fire ang kumitil sa buhay sa ilang hostage. We cannot 100% rule out any other angle because yung ballistics examination nga hindi pa tapos. Sa Miyerkules, target ng ilabas ng review committee ang kanilang final report at isumite kay Pangulong Aquino. Mike, bukas ang hapon na magpupulong ulit ang review committee para naman sa pagpapatuloy ng pagbalangkas nila ng kanilang final report. Mike? Maraming salamat, Teresa Andrada. Time out! Nagsimula na po ang 8 linggong paghahanda ni Manny Pacquiao para sa makasaysayang laban nila na Mexicanong si Antonio Margarito. Maki-time out po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Eksklusibo! Wala pang alas 6 ng umaga, tumakbo na si Manny Pacquiao. Matapos ang kanyang light run, inasikaso naman ang kanyang mga anak na naghahanda ng pumasok sa eskwela. Ito ang isang bagay na hindi pinalalampas si Pacquiao na pwede na rin tawagin Pac Daddy. Naihatid pa ang mga anak sa eskwela. Time management yan, time management ang kailangan. Kailangan may panahon ka sa pamilya mo, kailangan may panahon ka sa iba yung panahon mo sa trabaho mo. Sunod na inasikaso ni Pacquiao ang kanyang tungkulin bilang kongresista ng Sarangani. 2 committee hearings ang kanyang tinapos bago nagtungo sa gym ng Pamilya Elorde upang formal na simulan ang kanyang paghahanda para sa kanyang laban sa Nobyembre 13. Wala pa si Coach Freddy Roach, ngunit gusto na ni Pacquiao na magpondo ng timing ng kanyang mga suntok. Dahil sa kanyang pag-aabala matapos ang kanyang huling laban kontra kay Joshua Clottey noong Marso, ang pakiramdam daw ni Manny ay parang 1 taon siyang hindi nakapag-boxing. Kaya't inatasan niya ang isa sa mga trainers ng Elorde Gym upang tulungan siyang mag-review ng mga kombinasyon na maaari niyang gamitin laban sa mas matangkad na si Antonio Margarito. Sobrang bilis na masakit pag pag kunwari nasasalubong ko ng yung suntok niya. Hindi ko nga masundan kapag bag may combination na siya na. Matapos ang unang araw sa gym, balik kamera si Congressman Pacquiao para sa unang sesyon ng linggong ito. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Susunod! Si Richard Gutierrez may inamin tungkol sa kanila ni survivor castaway Solen Usap. Yan ang susunod dito sa 24 oras.